Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa panibago o gawa-gawang revelasyon ni Maharlika. Ayun, eto nga ho mga ka-action, may bago na naman siyang revelasyon. Gaano naman kaya ito katotoo ang kanyang mga reveal? Ex-DFE Secretary, kasabwat naman daw ni First Lady Araneta. At ano naman tong sinasabi niya dito na may nagaganap na mga minor de edad na mga kikidnapin. Jesus Maria Josep, basta daw ito si Maharlika. Tudo kayod talaga ito si Maharlika mga ka-action, mga kakamping. Kasi mamalapit na ho ito sa finish round. Kailangan niya ho talaga ang more money. Baka magkaubusan ba ng money, hindi pambayad niya sa mga abogado niya. Alam ho natin ang lahat ng ito ay may kahinatnan ho talaga. Sa ngayon namamayagpag pa siya sa mga pag-imbento ng kanyang mga kung ano-ano na mga ebidensya para maipakita ho siya sa kanyang mga viewers. Minsan na din po siya napahiya doon sa kanyang pidiya-pidiyalik, hindi nag-click. Eto na naman, gumawa na naman siya ng bago niyang kwentong barbero. Eto, panoorin po natin ito si Lola nyo Maharlika. Another ebidensya na ipapakita ko sa inyo na dapat hindi ninyo makakalimutan kung paano nagsabwatan ang inyong mga punong bayan supposedly. Pero ito ay punong kidnapan. Ang pinag-uusapan natin dito ay extraction pa rin o pang dudukot sa mga minor de edad. Ayun. Ayan ha. Hindi nyo daw, wag nyo daw kalimutan yan. Sa mga viewers lang yan ni Maharlika, wag mo kaming idamay ha. Dahil nagkakaroon ng sabuhatan sa pagdudukot ng mga minor de edad. Ay abaw, Inday, din mo naman na nakuha na mga dokumento mo, Inday man. Baw, sabi ko gid sa mo, Inday, magdahan-dahan giday sa pagratatat ng bunganga mo, day, kay may hangganan ang lahat ng yan, day. Tanawan daw nato ng imong mga ebidensya. Sige nga. Nyo na master na po itong topic tungkol sa extraction, na kung saan balikan natin na mayroong mga minor de edad na pinadukot or nakipag-sabuatan si Liza Marcos, si Matos Jr., ang presidente ng Kuting, si Teddy Boy Locsin na ambassador to the United Kingdom right now, ang kanyang asawa, ang kanyang staff na si Mila, na kung saan ay nabanggit ni Liza, ang DFA, ang DOJ, at marami pang iba. Pinakita ko sa Boljakan kung ano yung itsura ni Maria Lourdes Barcelon or aka Hi Louie, na sinendan ni Lisa Tanas ng kanyang audio, ng video message para tulungan siya i-extract ang mga bata. Kumbaga, tulungan siya para mabilis ang pag-authenticate ng mga fabricated na mga papeles para i-extract yung mga bata. Okay, ngayon ipapakita natin ang ebidensya for the first time na hindi niyo pa nakita. So by the way, pakita ko lang uli yung conversation na yan. Pinrint out natin ni Lisa, yan yung video na yan, narinig nyo na yan. At mamaya, i-discuss ulit natin. Ito yung kanilang conversation. By the way, basahin muna natin yung conversation bago ko pakita yung email at saka letter ni distressed mother. So again, this is February 23 of 2022 na message ni Lisa Tanas, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na noon ay dating DFA Secretary nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Okay? Di ba yan yung message niya, Louie, my love? Masahin mo na, kanina pa kami siyang kahihintay na gusto yan namin marinig. Dapat inapir mo din talaga dyan yung video message na sinasabi mo, video message. Pero siguro nabanggit niya sa doon, na ipakita niya siguro sa live yan, mga ka-action, mga kakamping, yung video message, iwan ko, hindi ko nakita yung video na yan na sinasabi niya.
Baka kayo nakita nyo yung video, gaano ba katotoo? Si Lisa ba talaga ang nasa video at siya ba talaga ang nagsasabi? Oh, kayo na mag-ano dito ha. Tingnan nyo yung video niya kung totoo ba. Oo. Kasi alam nyo naman to, si Maharlika, hindi nag-click ang kanyang pidiya leak. Eto na naman ang bago niyang pautot o bago niyang modus. Oh, di ba? Ito na naman, hinalungkat niya naman. Ano daw? So, sino naman kaya nagbigay nito? Diyos ko po. Kawawa naman to si Maharlika mga kasong. Ginawa naman tong utusan para maghasik ng kasinungalingan. Oo. Ano namang klaseng mga video message na naman yan, Maharlika? Hindi ka na ba talaga titigil, Inday, sa iyong pagdakdak? Maawa ka na ho sa iyong sarili. Oo, pwede naman tayo magdakdak basta yung katotohanan lamang. Hindi ka na ba na dala sa pidiyalik mo na walang hinatnan ang pidiyalik mo? Ay nako, Maharlika, alam mo, Inday, sa ngayon na mamayagpag ka sang ganyan ang ganyan mo, pero alam namin na malapit ka na sa finish round. Mapapanood ho namin talaga ikaw namin na mukhang mapapadlak ka ho talaga. Kaya ayusin mo na lang yan. More money na lang. Kaya mag-vlog ka na lang na mag-vlog ha. Kung pwede, oras-orasin mo ang pagbablog mo para kumita ka kasi ang mga viewers mo, marami naman. Oo. Marami din siguro ang pagbubos mo ng mga para sabihin na marami kang viewers. Umaabot ng 12K, 20K. Oo. Diba? Bera. Need your convincing powers again. Nakita niyo ba? Nakiusap niya, convincing powers to authenticate yung mga fabricated documents na ginawa nilang, yung mga illegal na ginawa nila, fabricated crime, laban kay distressed mother, ay inauthenticate nila para magmukhang original o legitimate, para nga nila ma-extract ang mga minor de edad. So dito sa message na ito, February 23 of 2022, di ba, may message ni Lisa. Ayan, yung asawa ni Teddy Boy Locsin. So, magot naman, okay, so, ang sabi niya ay, okay, tignan natin kung ano yung, okay. Di ba, may message ni Liza, ang asawa ni Teddy Boy Locsin, na ang nilalaman ng kanyang message na ito, na narinig nyo na, ayan, naposan natin yan sa TikTok, nandyan, sa Facebook, sa YouTube, pero nga hindi natin i-play, babasahin ko lang sa inyo, nang sinabi niya yan, Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby. Sabi niya, look, pinapakita niya yung t-shirt niya doon, di ba, na may bongbong puting. Okay? I'm with my priest and a bunch of gay people. Sabi niya, but anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents to Mila. Okay, stop muna ako doon. Give na all the documents to Mila. So, ayan ang message ng asawa ni Teddy Boy. Spoke to Mila. Told her to get it released today. Okay? So, talagang nag-swak yung mga conversation, audio, o ano pa ang sabi ni Lisa. But syempre, iba pag tumawag ko, di ba? Nagbiga-biga ang Alpotera. At sabi niya dito, a good friend of ours, Francis Chua, basically, he has a problem in Istanbul, in Turkey. So, he went to court. Sabi niya, the judge issued an order in his favor. Ito yung sinasabi natin na nagpadala ng summon ang RTC, ang RTC Parañaque, which is ang judge doon ay Siguray, na para sumagot sana. Alam mo, sa totoo lang, Maharlika, kung totoo yung mga sinasabi mo, bakit ikaw paano ho yan mapatunayan kung walang nagre-reklamo? Kung yan ay totoo at yan lang ay hanggang vlog ka lang, paano ma-actionan yan kung totoo? Ngayon, kung totoo ang nasabi mong dokumento na yan at nasagap mo ng mga balita, pwede bang umuwi ka ng Pilipinas para ikaw na ang isang complainant na manindig sa nasabing dokumento? Ikaw na ang magsampa ng kaso laban dito sa kanila? Sige nga, try mo. Nang nasa ganon, mapatunayan mo na totoo ang sinasabi mo. Na yung mga dokumento na yan na mga nakuha mo o kung saan mo galing yung i-develop, di ba? O saan mo yung gipa-scan, di ba?
Para maniwala talaga kami, Maharlika, umuwi ka ng Pilipinas at ikaw ang isang tatayo na complainant laban dito sa mga taong binabanggit mo. 'Di ba? Kung mahal mo ang bayan, sige nga, patunayan mo. Ikaw ang magsampa ng kaso laban sa mga personalidad na binabanggit mo dyan, nang sa ganun mapatunayan mo sa mga viewers mo at sa amin na totoo ang sinasabi mo na handa ka makipagpatentero sa korte basta patunayan mo na talagang totoo yan. Dahil kung ganyan lang naman ang ganyan, useless lang din ang pagbablog mo. Para ano pa na naging vlog mo yan, di ba? Sino ang magrereklamo? Walang nagrereklamo, ikaw. Kaya kung ikaw ang magrereklamo dito sa sinasabi mo mga tao, umuwi ka ng Pilipinas, dito ka magsampa ng kaso laban sa kanila. Nang sa ganun mapatunayan mo talaga ang sarili mo at ang credibility mo na totoo ang mga sinasabi mo. Dahil kung patuloy ka lang na maganyan, dyan masisira ang buhay mo, Madam Maharlika, Inday Maharlika, Lola. Dyan masisira ang buhay mo. Dapat anuhin mo muna yung mga bagay-bagay, ha? Kasi mahirap po yan. Ako, iwan ko lang. Sinasabi ko na nga ho, mga ka-action, ito si Maharlika talagang malapit-lapit ng finish line ito. Finish round. Iiyak na ho talaga ito. Kasi may mga buro balita, ha? Na mukhang may dalawang magkakaso na dito at sasadyain ka talaga daw sa Amerika. Ay nako, sa ngayon, antabayanan ho muna natin ang mga balita na yan. Kung magkatotoo, nako, patak na. Patay na si Maharlika. Iyakin na. Diba? Ganun ho talaga ang buhay niya. Wala na sigurong halaga ang buhay niya siguro kasi bahala na kung anong mangyari ho siguro sa kanya. Diba? Kasi hirap kasi paniwalaan ng mga ganyang dokumento kung walang magsasampa ng kaso, kung walang complainant, di ba? Kapag maging complainant ka, magkakaroon ng investigasyon, di ba? At kung mapatunayan, magkakaroon ng kaso, di ba? O kaya, para maimbestigahan yan yung mga sinasabi mo, ikaw na ang magsilbing complainant, di ba? Kasi kasabi nga natin, kapag may complainant, may investigasyon, okay? Kaya yan lang ang masabi namin sa iyo, Inday Maharlika. Kung totoo yung sinasabi mo, umuwi ka ng Pinas, dito ka magdaldal, magreklamo ka para ikaw ang isang complainant na tatayo dyan sa sinasabi mo. Dyan mapapatunayan mo talaga na sa mga viewers mo at sa amin na mismo na talagang desidido ka sa iyong hangarin. Kasi yung pidiya-pidiyalik mo, hindi naman umobra. Wala ho talaga yan. Paano ka papaniwalaan ng taong bayan kung ganyan lang naman? Diba? Yung pidiyalik nyo, wala naman kayong kasiguruhan doon. At isa pa, hindi nyo ba naisip, hindi nga natuloy ang nasabing operation, paano magkaroon ng ebidensya na matibay? Sus Maria Joseph Maharlika, use your mind minsan-minsan. Huwag yung puro utot na utot. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ang pinaka-importante na kanyang revelasyon. Okay? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.